Careful ka. Don't touch me! Sige na, I said don't touch me! Bebang, kunin mo na lang yung mga gamit niya sa kotse, please. Sige, ma'am. I will touch it. Mami? Bakit parang galit si Rav? Hindi, pagod lang siya, Rizzy. Huwag mo na lang siyang pansinin. How are you? Lumiso ba si Mami? Opo, Mami. Mami, may tatanong lang po ako, Bakit po ba galit sa inyo yung girl? Sabi po kasi sa akin ni Ate Rosan, kabit ka daw po ni Tito Ted. Inagaw mo daw po sa kanya si Tito Ted. Totoo po ba yun? Rizzy, may mga bagay na kahit na i-explain ko sa'yo ngayon, hindi mo rin siya maiintindihan. Pero Mommy, sabi po sa akin ng teacher ko, madali daw po ako makaintindi. Kaya nga daw po nasa honors ako eh. Rizzy, iba ito sa mga lessons mo sa school. Hayaan mo, paglaki mo, maiintindihan mo rin ang lahat. Basta ngayon ang importante, alagaan natin si Rav para gumaling siya agad. Mare, si Rav, kamusta na? Ayun, okay naman siya. Naiuwi ko na. Kaya lang hindi pa siya nakakapagsalita. At saka hindi siya makausap. Alam mo, nag-aalala nga ako sa kanya. Gina, yung sugat at pilay, gumagaling yun eh. Pero yung sugat na iniwan sa kanya ni Ted, imposible nang gumaling. Rav, pinagdalan ka namin ng pagkain, no? Baka kasi nagugutom ka eh. Eating na eating. Hindi ako nagugutom, kailangan kumain. Kailangan mo kumain. Ay, nako. Sige na. No more room service na. Naku, ikaw, itapon mo pa yung pagkain mo dito mamaya niyan. The Mickey Mouse will go to your bed. Sige ka. Sige. Bata pa naman siya. I'm sure makaka-recover din yan sa nangyari. Hindi pa nga niya alam ang nangyari kay Ted. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin kay Rav o mas makakabuti na hindi na lang niya alam. Ano ba nangyari? Anong balita kay Ted? Well, yung nurse na nakausap ko, ang sabi niya, naka-recover naman daw si Ted dun sa heart attack. Pero critical pa rin yung condition niya. Ang sabi, hinihintay lang daw ng pamilya na maging stable si Ted at dadalhin siya sa ibang bansa para ipagamot. Mukhang inilalayo na talaga siya ng asawa niya sa amin. Bakit simula nung nanggaling ka sa ospital, hindi ka na lumalabas ng kwarto mo? Hindi ka na rin nakikipaglaro sa akin. Ano bang pakialam mo, ha? Dahil ba ito kay Tito Ted? Alam mo, Rav, kahit na hindi pumupunta dito si Tito Ted, alam ko mahal ka nun. Ayoko naman siya pumunta dito eh. Dahil wala siyang kwentang daddy. Paano na yan ngayon? Anong sasabihin mo kay Rav pag nagtanong siya tungkol sa daddy niya? Alam mo, Gina, siguro mas mabuti na lang hindi nagtatanong si Rav. Kasi kung mangyari yun, hindi ko rin alam kung ano sasagot ko sa kanya. Huwag mo sabihin yan, Rav. Kasi kahit ano mangyari, daddy mo pa rin siya. Ano bang alam mo sa pagkakaroon ng daddy, ah? Wala ka naman daddy eh! Wala! Meron ka pa palang na itatabing litrato ni Daniel. At ayoko makikita yan ni Rizzy. Parang totoong hinala ko noon pa. Si Daniel ang ama ni Rizzy. May karapatan ng bata na malaman kung sino ang tunay niyang ama. Wala na si Daniel. Hindi nga niya alam na nagkaanak siya sa akin. May alam ako secret tungkol sa daddy mo. Susunduin daw niya ako mamayang 5 o'clock sa labas ng gate. Maniwala ka sa akin, hindi darating ang daddy mo dahil wala kang daddy. Ganon! Kayo'y naging bahagi